The title of our message is, I'm Still Amazed of God's Presence. After almost 40 years of being a Christian, 35 or almost 36 years in the ministry, I am still amazed of God's grace. Nakaka-amaze talaga. I could not help but think of John Newton. Si John Newton po ang sumulat ng Amazing Grace, no? The writer of the song. He was an immoral slave. Medyo nag-research ako kay John Newton, immoral slave pala yan at saka blasphemer. Yan pala yung humahakot ng mga negro dun sa Africa. Tapos ipinagbibili sa Amerika. Laking business, ano? Oo. Trader, mga kapatid, ng slaves. Huwag kayo ma-discourage, ha? Yan ang sumulat ng Amazing Grace natin. No? Na-born again kasi yan eh. No? Matindi, mga kapatid, immoral slave talaga, trader. No? A man who knew he was a wretch, no? Kawawa siya, and who had wept over the depths of his sins. Nung ma-born again siya, umiyak talaga siya. Sobra kasing dami ng mga naging kawawa, lalo na nung day of the slavery. And of course, si John Newton ay yumaman, sobra. Magbenta ka ba naman ng mga slaves eh. Kailangan niya nung panahon na yun kasi wala pang traktora, di ba? At alam niyo naman, ang Amerika, ang isa sa pinaka malakas na negosyo niyan ay hindi lang po bala at bomba. Pagkain. Yan. So, nung nagtatravel kami ni Tim, tsaka ni Mike nung araw 1, 2 oras na kaming nagtumatakbo ng 70 miles an hour sa highway ng going to Missouri. Nasa Oklahoma kami. 2 hours na. Hindi palayan, taniman pa rin. At ang nagdidilig at saka nagsasaboy ng yung tawag natin doon, mga pataba ay eroplano na. Sobra. Noong panahon na yun, wala pa, kaya kailangan nila ng slaves. So, for your information, ang sumulat ng Amazing Grace po natin ay slave trader yan. Kaya, very memorable. Only because he understood that fact so profoundly could he then understand why God's grace to him was so utterly amazing. Hindi nga ako naging trader ng mga slaves, pero wala kaming pagkakaiba ni John Newton at wala siyang pagkakaiba sa atin. Tayong lahat dito ay mga pusakal na mga makasalanan, mga kapatid. I hope you understand that. And grace doesn't minimize or ignore the awful reality of our sin. No, hindi nito ini-ignore. Grace actually emphasizes the depth of sin by virtue of the unthinkable price paid to redeem us from it. No, kita nyo yung hindi minimize ng grace ang kasalanan natin. Ipinakikita lang nito yung lalim at laki ng magiging kapalit ng bayad. Imagine niyo ang bayad niyan ay buhay. At nagbiyahe ang ating Panginoon from the splendor of heaven. He left heaven and He joined us here. At iisa lang ang misyon nun, mga kapatid, kahit marami siyang ginawa rito. Lagi at paulit-ulit na binabanggit ng Panginoon ang dahilan kung bakit siya pumarito. And that is, you know that, no? That is to die. Alam niyo yan. That is to die. That is the ultimate and actually the only thing that He was asked or tasked to do, to die for our redemption. Nung question and answer natin, pagka Thursday, ay may nagtanong kung ang simbahan or ang church membership ay pwede bang maging
way ng kaligtasan. Hindi, kaya natin sinagot na hindi. Kasi yun ay tahasang magbabaliwala sa grasya ng Diyos. Magbabaliwala sa pagparito ni Kristo kapag ang church membership ay isinama para tayo ay maligtas. No, hindi po pwede. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, through the redemption of Jesus Christ, tayo ay naligtas. Kaya nga sa Galatians chapter 2 verse 21, itong sinabi ni Pablo no? Sabi niya, Galatians 2:21. Tama, Galatians chapter 2 verse 21. Ang sabi niya, I do not frustrate. Ano ibig sabihin ng frustrate? Hindi ko bibiguin ang grasya ng Diyos. No? Hindi ko babastusin o babaliwalain ang grasya ng Diyos. For if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. No? So, ibig sabihin sinabi ni Pablo na then Christ died for no purpose. Kung naniniwala tayo na merong kahit kukunting kabutihang matatagpuan at makikita sa tao. But the fact is, no good, on whatever extent, maliit man o malaki, wala pong makikitang ganda o kabutihan sa tao. Puro masama. May nagtanong sa akin, paano pastor yung mga gumagawa ng mabubuti? Hindi ko naman narinig na sila ay mga Kristiyano. Marami nga sa kanila hindi naniniwala sa Diyos pero tumutulong sa ating mga mamamayan. Paano sila? Sila ba ay masama rin sa harap ng Diyos? Ang proclamation po ng Diyos sa aklat ng Isaiah na ang ating mabubuting gawa ay maruming basahan sa Diyos. No? Ito po ay hindi katanggap-tanggap. Ang gawa lang ng mga nakay Kristo na ang tinatanggap ng Diyos.